Nang makumpirma ni Jet na hindi talaga ordinaryong mga swordsman ang kanyang mga nasa harapan, nagsimula na siyang magsisi sa pagtanggap ng postahan. Lalong-lalo na dahil sila ay nabibilang sa ika-27 na henerasyon ng Chrono Swordsmanship na itinuturing na gintong henerasyon na kung saan punong-puno ng mga henyo. Bago pa man mayroong masabi si Jet Frost para bawiin ang kanyang mga sinabi, ang laban ay hinudyatan ng Butler na magsisimula na. Pinangunahan ni Irene ang laban na ito sa pamamagitan ng pagsugod ng napakabilis patungo kay Jet. Ngunit dahil si Jet ay isang eksperto at napakaraming karanasan pagdating sa mga duelo, nagawa niyang pigilan ang pag-atake sa kanya ni Irene. Gayunpaman, nang magtuos ang kanilang mga espada sa sandaling ito, hindi niya inaasahan na mayroong taglay na ganitong lakas ang batang ito kaya't iniisip niya kung paano ito nakamit ni Irene sa murang edad pa lamang. Ngunit, dahil siya ang dapat na gumabay sa kanila sa laban na ito, hindi niya hinayaan na dito na lang magtapos ang lahat. Imbes na hayaan sila na magpatuloy sa opensa, sinubukan ni Jet na atakihin si Irene para makita ang kanyang kakayahan. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang espada kay Irene, mabilis namang sumulpot si Brett at sinalag ito gamit ang kanyang mabilis na mga pag-atake. Ngayon nasira na ang balanse ni Jet dahil sa pag-atake ni Brett, hindi naman pinalampas ni Judith ang oportunidad na ito para magsagawa ng hindi inaasahang pag-atake. Ngunit, taliwas sa kanilang inaasahan, mabilis na nakailag si Jet at lumayo kung nasaan silang tatlo para mag-isip ng plano kung paano niya haharapin ang sitwasyong ito. Dahil ang tatlong iyon ay may napakaayos na samahan, iniisip ni Jet na kinakailangan niyang gawin ang laban na ito na laban sa isa. Ngunit habang tumatakas si Jet at nag-iisip ng kanyang plano, sa kanyang harapan biglang may sumulpot na espada para pigilan siya sa kanyang paggalaw. Ito naman ay kanyang nailigan sa pamamagitan ng pagyuko. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanilang mga pag-atake, dahil bago pa man siya makatayo, mabilis na pinasundan ni Irene ang ginawang pag-atake ni Judith. Sa sandaling iyon, nagmistula na ito ang kanyang katapusan. Ngunit nagpatuloy si Jet, kahit na hindi maganda ang kanyang posture sa sandaling iyon, ginamit niya ang kanyang mga paa upang lumayo at makaiwas sa atake ni Irene sa tamang oras. Nakaiwas man siya sa pag-atakeng iyon sa ngayon, ngunit dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng grupo ni Irene, nahihirapan si Jet na mag-isip ng estratehiya para sila ay matalo. Dahil sa mataas na kasanayan ng mga ekspertong swordsman na lumalaban kay Jet. Hindi makapaniwala ang Butler na napapahirapan nila si Jet sa laban na ito, samantala, tuwang-tuwa naman si Hiram habang pinapanood ang mukha ni Jet, iniisip niya na sulit talaga ang ginawa niyang plano. Kung magpapatuloy ang pangyayaring ito, tiyak na mapipilitin si Jet na turuan ang grupo ni Irene sa loob ng isang buong buwan kung hindi siya gagawa ng anumang hakbang upang manalo. Kaya't upang hindi mangyari iyon, nagsimula ng maging seryoso si Jet, at nagsimula siyang gumamit ng kanyang aura. Ipinakawala niya ito patungo sa tatlo, at sa sandaling ito ay kanilang maramdaman, agad silang nakaramdaman ng kakaibang pressure. Dahil sa pinakawalang aura ni Jet, ang grupo ni Irene ay agad-agad na naapektuhan at ang kanilang lamang sa laban ay unti-unting nabaliktad. Naninisik ang mga mata ni Jet at kanyang sinabi na kinikilala niya ang lakas ng tatlong ito, kaya naman nais niyang tugunan ang kanilang dedikasyon sa pamamagitan ng pagseseryoso sa kanilang training duel. Sa sandaling ito, nagsimulang magulo ang lahat, nawawala na ang kanilang advantage dahil sa aura na pinakawala ni Jet, at para kay Brett, pakiramdam niya ay tumatagos ang aura, at dahil sa pressure, mas mahihirapan na silang lapitan si Jet. Pati si Judith na itinuturing na matapang ay nagsimulang mag-alanganin ng kaunti. Ngunit dahil sa kanyang dedikasyon, hindi niya pinabayaan na maapektuhan siya nito. Kahit na sila ay kinikilabutan pa rin mula sa aura na pinakawala ni Jet, nagtagumpay siyang magtaguyod ng lakas ng loob upang tumakbo patungo kay Jet. Habang tumatakbo si Judith patungo sa kanya, ginamit niya naman ang kanyang espada at ito ay kanyang inihagis. Nagawa naman itong salagin ni Judith, ngunit dahil sa ginawang pag-atake ni Jet. Nagdulot ito ng pagkalito kila Irene at Brett, laking pagtataka nila kung bakit bibitawan ni Jet ang kanyang sandata ng ganun-ganun na lamang. Ngunit ang hindi nila alam, ang atakeng ginawa ni Jet ay kasama sa kanyang mga plano, at dahil ang kanilang atensyon ay nasa ginawa niyang pag-atake. Nagmistula siyang naglaho sa mga mata ni Brett, kinakalkal niya ang kanyang utak para isipin kung saan napunta si Jet.
Ngunit nang mapagtanto niyang nasa itaas niya si Jet, nahuli na si Brett para umaksyon. Sa likod ni Jet, mayroon pa siyang isang sandata na hindi pa nila nakikita kanina. Nang makita ito ni Brett, nag-aalanganan siya sa kanyang gagawin dahil hindi niya alam kung anong klaseng pag-atake ang gagawin ni Jet sa kanya. Ngunit dahil sa hesitasyon na ipinakita ni Brett, hindi pinalagpas ni Jet ang oportunidad na ito para sindakan si Brett. Sa sobrang takot, imbes na gamitin ang kanyang espada para sa paparating na pag-atake, si Brett ay napa-atras. At dahil dito, ang nagawa siyang talunin ni Jet at ang natitira na lamang sa training duel na ito ay sina Irene at Judith. Sa pangalawang espada ni Jet, napansin naman niya ang refleksyon ni Irene na sinusubukan magsagawa ng palihim na pag-atake. Ngunit dahil nakita ni Jet ang refleksyon ni Irene sa espada, nagawa niyang kumilos agad para kontrahin ang binabalak na pag-atake ni Irene sa kanya. At nasipa si Irene ng napakalakas at siya ay tumilapon sa kabilang direksyon. Samantala, mabilis namang sumugod si Judith patungo kay Jet para magsigawa ng pag-atake. Ngunit si Jet ay napakaliksi, gamit ang kanyang mga kamay, inilegan niya ang pag-atake ni Judith at nagmistula na naman siyang naglaho. Sa sandaling iyon, bigla na lang siyang lumitaw sa hindi inaasahang pwesto at itinutok niya ang kanyang espada malapit sa leeg ni Judith, at dahil dito si Irene na lamang ang natitira sa training duel. Bago ituloy ang kanilang laban at bilang guide sa training duel na ito, tinawag niya ang atensyon ni Brett para turuan ito tungkol sa mga bagay na kailangan niyang pagbutihin. Sinabi niya kay Brett na matatag ang kanyang pamamaraan sa paggamit ng espada, sa puntong namamangha si Jet kay Brett kung gaano ito kaunlad para sa kanyang edad. Gayunpaman, ang kulang kay Brett ay ang maliwanag na kaalaman o maaaring labis lang siyang maingat. Para kay Brett, ang pag-atake na isinagawa ni Jet kanina ay isang bagay na hindi niya kayang pangasiwaan, ngunit dito nagkakamali si Brett. Seryoso si Jet sa kanyang papel sa paggabay sa kanila sa mga labang ito kaya't inilagay niya lamang ang sapat na lakas na iniisip niya na kaya ni Brett. Gayunpaman, sinabi ni Jet na ang dahilan ng pagkatalo ni Brett ay dahil nawala niya ang kanyang kahinahunan sa sandaling iyon. Sa kabilang banda, sinabi ni Jet kay Judith na ang kanyang mga atake ay masyadong simple, ngunit dahil hindi naiintindihan ni Judith kung ano ang ibig sabihin ni Jet dito. Tinanong ni Jet si Judith kung nakalimutan ba niya kung paano itusok ang kanyang espada, dahil gumagamit lamang siya ng mga slashing na teknik at ibig sabihin nito ay hindi niya ginagamit ng buong potensyal ng kanyang armas. Para kay Irene naman, dahil siya na lamang ang natitira sa tatlo, gustong enjoy ni Jet ang kanilang laban. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Irene na siya ang unang umatake, mabibigat man ang kanyang pag-atake, ngunit gusto ni Jet na sumugod ito sa kanya ng buong lakas. Nang marinig ni na Judith at Brett na handa si Jet na bigyan si Irene ng advantage para sa unang atake, hindi nila napigil ang tumawa ng walang kontrol, sapagkat alam nila ang kakayahan ni Irene na maglunsad ng malakas na atake, samantala, litong-lito si Harry kung bakit nagtatawanan ang dalawa. Tinanong ni Irene kung tiyak ba si Jet sa kanyang sinasabi na hayaan siyang magsagawa ng unang pag-atake dahil maaaring magdulot ito ng pinsala sa lugar. Ngunit sinabi ni Jet sa kanya na okay lang dahil minsan, kailangan mong tanggapin ang panganib kapag naglalaban. Dahil sinabi ni Jet na okay lang, sinabi ni Irene na susugurin niya siya ng buong lakas niya. Sa sandaling iyon, nagsimulang isara ni Irene ang kanyang mga mata habang binubuo ang lahat ng kanyang lakas sa atake na iyon. Nang makita ito ni Jet, nagtataka siya kung ano itong napakalakas na aura na lumalabas mula sa katawan ni Irene. Ngunit hindi lamang iyon, may kakayahan si Irene na kontrolin ito ng walang problema. Samantalang abala si Irene sa kanyang pagmumuni-muni, iniisip niya na talagang malakas si Jet dahil nagtagumpay ito laban sa kanilang tatlo nang hindi nahihirapan. Sa sandaling iyon, ang apoy sa puso ni Irene ay nagsimulang lumakas at mag-init pa. Binabalak ni Irene na maglunsad ng isang pag-atake gamit ang buo niyang lakas, dahil hindi niya maaaring palagpasin ang pagkakataon na ito na sila ay turuan ng isang napakalakas na swordsman tulad ni Jet. Ngunit bago pa man makapaglunsad si Irene ng kanyang atake, sinabihan siya ni Jet na itigil ang kanyang pag-atake. Inamin niya na gusto na niyang sumuko at siya ay natalo sa labang ito, kaya't sinabihan niya si Irene na magpakalma at ibaba ang kanyang espada, samantala, ang tatlong nasa likuran ay nagulat dahil hindi nila nakita ang resulta na inihahanda ni Irene. Dahil inamin ni Jet na ito ay kanyang pagkatalo sa laban at sa pastahan nila,
Nagkaroon ng masiglang ekspresyon ang tatlo dahil nagtagumpay silang kumuha ng pagkakataon na turuan sila ng isang kahanga-hangang swordsman na tulad ni Jet. Kahit na walang kagustuhan si Jet na gawin ito, ngunit dahil ito ay isang pastahan na kanyang tinanggap, wala siyang ibang pagpipilian kundi turuan sila sa loob ng isang buong buwan sa abot ng kanyang makakaya. Kinabukasan, dinala ni Jet ang tatlo sa isang silid na may misteryosong mga sulat at maraming bato na nakapatong sa isa't isa. Ipinaliwanag niya sa kanila na ito ang lugar kung saan silang tatlo magkakaroon ng pagsasanay sa susunod na buwan, at ito ay isang lugar kung saan maaari nilang kontrolin ang gravity sa pamamagitan ng mahika, sa isang simpleng pagdampi ng kamay ni Jet sa nakasulat sa pader. Nag-activate ang mahika at ito ay nagdulot ng mas mataas na gravity sa silid, at dahil dito, nahihirapan ang tatlo na tumayo ng tuwid dahil sa mabigat na gravity na humahatak sa kanilang mga katawan pababa. Sinabi ni Jet na ang isang malusog na katawan ay nagreresulta sa mas mabuting kahusayan ng aura, habang nilalampasan nila ang mga hamon tulad nito, ang kanilang aura rin ay mas lalo pang tataas, at simula ngayon, gusto ni Jet na ilipat nila lahat ng mga bato sa kaliwa at hanggang mamayang tanghali. At kung hindi nila ito matapos sa oras na iyon, ang ibig sabihin lang nito ay kulang silang tatlo ng lakas ng loob at hindi na niya sila tuturuan pa ulit kahit anong sabihin nila. Matapos ang 3 oras, iniisip ni Jet na malapit nang matapos ang tatlo sa gawain niyang ibinigay sa kanila. Ngunit nang dumating siya, patuloy pa rin ang tatlo sa hamon na kanyang ibinigay, ngunit ang hindi alam ni Jet, kanina pa tapos ang tatlo sa kanyang ipinapagawa. At ito na ang 3 beses na pagbubuhat ng mga bato, nang marinig ito ni Jet, nahirapan siyang pinaniwalaan ang sinabi ng kanyang butler. Ipinaliwanag ng butler na natapos na ng tatlo ang gawain bago pa man sumapit ang alas 11, ngunit hindi sila tumigil sa pagbubuhat ng mabigat na mga bato dahil sa kanilang nadama na mas mabuti pa rin ang magpatuloy sa pagkilos kaysa sa pag-upo lang. Nang makita ni Jet ang kanilang hindi pagsuko, sinabi niya na nadadala lamang sila, galit siyang tumalikod at binabalak niyang tignan kung gaano katagal magtatagal ang kanilang pagtitiyaga. Gayunpaman, patuloy na ipinapakita ng tatlo na mali ang iniisip ni Jet tungkol sa kanila. Tinanggap nila ang kanyang mga utos ng walang anumang pag-aalinlangan, kahit na ang mga gawain na ibinigay sa kanila ay tila ba walang kabuluhan, tinanggap pa rin nila ito ng walang anumang tanong at ginawa ang kanilang makakaya upang matapos ito. Nang makita ni Jet ang dedikasyon at pagtitiyaga mula sa tatlong ito, nagsimula siyang mag-isip na mukhang mali ang kanyang iniisip at hindi niya mapapasuko ang mga batang ito batay sa ekspresyon ng kanilang mga mukha. Samantala, nagtataka si Ruro kung bakit sina Irene at ang kanyang mga kaibigan ay patuloy pa rin sa pagsasanay ng kanilang stamina hanggang ngayon. 1 linggo na ang nakaraan mula noon tanggapin sila ni Jet para turuan ngunit hindi pa rin sila tinuturuan sa paggamit ng espada, ngunit sinabi ni Irene kay Ruro na huwag mag-alala, dahil sigurado siyang may plano si Jet para sa kanila, gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido si Ruro. Iniisip ni Irene na ang titulo ng pang-100 at isang pinakamalakas na swordsman, dahil para sa kanya, ang titulong ito ay hindi gaanong kanais-nais tulad ng iniisip ng iba. Samantala, sa lugar kung saan tumutuloy si Jet, katulad ng kanyang nakagawian, naghanda muli siya ng alak sa kanyang baso para mainom. Kahit gaano niya kamahal ang pag-inom ng alak, tila hindi siya makakainom ngayong gabi, dahil may mga bagay na umaandar sa kanyang isipan. Tumingin siya sa kanyang baso kung saan niya ibinuhos ang kanyang alak, at para bang nakakita siya ng mga mukha at mga mata ng tatlo na puno ng dedikasyon, malinaw na ipinapakita nito na hindi lamang nila nakamit ang ganitong lakas dahil sa talento. Habang humihigop ng alak na ibinuhos niya sa kanyang baso, hindi niya maiwasang maalala ang mga panahon na siya ay nasa kanyang kabataan tulad nila. Mayroon din siyang parehong dedikasyon at apoy sa kanyang puso sa pagsasanay upang maging isang mas malakas na swordsman tulad nila. Kinabukasan, nagbago na ang isip ni Jet, sa halip na subukang paalisin sila, sinabi niya sa kanila na tutulungan niya sila sa kanilang espada batay sa kanilang mga pangangailangan. Nang marinig nila Irene ito, agad naman nila itong ikinatuwa, dahil sa wakay sila ay tuturuan na rin ni Jet. Ang unang tinuruan ni Jet ay si Irene, ngunit habang sila ay naglalaban at si Irene ay abala sa pagsalo sa mga atake, mayroong napansin si Jet na kinakailangan ayusin ni Irene. Sinabi niya kay Irene na sa pangkalahatan, magaling siya, ngunit masyado siyang passive,
para siyang nasadlak sa ideya na mas mabagal siya kaysa sa kanyang kalaban. Para kay Jet, pakiramdam niya kung ang isang taong mabilis tulad ni Judith ay naging kalaban niya, mahihirapan si Irene na manalo. Ngunit para kay Irene, talagang totoo na mas mabagal siya kumpara kay Judith. Sinabi ni Jet na ang sinabi ni Irene ay totoo, gayunpaman, mas mabagal man siya o hindi gaanong coordinated kumpara sa iba, hindi ibig sabihin nito kailangan niyang palaging kumilos ng passive. Kinakailangan ni Irene na ipagpatuloy ang pag-okupa sa espasyo na para bang pinapalawak niya ang kanyang teritoryo, at habang patuloy niya itong pinapalawak, ito ay magiging advantage para sa kanya at magiging disadvantage ito sa kanyang kalaban. At sa sandaling mahirapan na ang kanyang kalaban sa pagtakas o kaya naman sa pag-counter-attack. Kung magagawa niya ang pagkakataon na baguhin ang kanilang sitwasyon sa kanyang pabor, at tulad ng ganon, hindi na mahalaga kung mas mabilis ang kalaban kaysa sa kanya, magagawa niyang magpatama ng atake gaya ng ginawa ni Jet sa kanya. Sinabi ni Jet na kung magagawa ito ni Irene, ibig sabihin ay napipilitan na niyang dalhin sa corner ang kanyang kalaban. Dahil sa napakalinaw na demonstration ni Jet, sinabi ni Irene na lubos na niya itong nauunawaan at nagpapasalamat siya kay Jet sa pagpapakita sa kanya ng tamang daan. Makalipas ang ilang araw, habang pinapanood ni Jet ang duelo nina Irene at Judith, mayroon siyang napansin kay Judith. Matapos makita ni Irene na nahihirapan si Judith sa paghinga, sinabi niya sa kanya na huminto muna sa araw na ito dahil labis na ang pagod ni Judith. Ngunit sa halip na huminto, tumayo si Judith mula sa lapag at sinabi kay Irene na itigil na ang pagtrato sa kanya na parang siya'y mahina dahil nagsisimula pa lamang ang kanilang laban. Sa totoo lang, ramdam din ni Judith ang biglaang paglakas ni Irene, gayunpaman, kahit na alam niyang nahihirapan na siya, hindi niya binibitawan ang kanyang mindset na siya ay mananalo. Pansin ni Jet kung anong ibig sabihin ng mga tingin ni Judith sa sandaling iyon. Kaya naman tinawag niya ang atensyon ni Judith at sinabing mayroon siyang isa pang advice para sa kanya, kaya't sinabihan niya siyang sumunod sa kanya, tinanong ni Judith kung kinakailangan na ba niyang marinig ito. Ngunit nang masabi ni Jet sa kanya na kinakailangan niya itong marinig, wala nang nagawa pa si Judith kaya't pumayag siya. Dahil malapit na ang pananghalian, sinabihan niya ang dalawa na sina Irene at Brett na mauna na silang kumain dahil baka matagalan sila ni Judith. Ngunit nang sila Irene at Brett ay abala sa kanilang pananghalian, bigla silang napatalon sa gulat nang marinig nila ang sigaw ni Judith mula sa opisina ni Jet hanggang sa kanilang hapagkainan. At makalipas ang ilang sandali, dumating naman si Judith kung nasaan sila Irene, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay punong-puno ng galit. Wala silang ideya sa nangyari kaya't sinubukan nila Brett na tanungin kung anong ikinagagalit ni Judith at kung anong nangyari. Ngunit hindi sila sinagot ni Judith at nagpatuloy lamang ito sa kanyang pag-alis. Dahil sa kanilang kuryosidad, nagtungo ang dalawa sa opisina ni Jet matapos nilang kumain ng pananghalian para tanungin si Jet kung anong pinag-usapan nila ni Judith na nagsanhi ng kanyang galit. Habang nagbubuhos siya ng alak sa kanyang baso, sinabi niya sa dalawa na tuwing tinitingnan niya sila, naaalala niya ang kanyang kabataan, isang panahon kung saan ang paghawak lamang ng espada ay nagpapasaya sa kanya. Naging eksperto si Jet sa maagang edad, at sinimulan siyang purihin ng mga tao bilang ang susunod na magiging swordsmaster. Ngunit ang realidad ay napakalupit, maraming swordsman sa kontinente ang mas malakas pa sa kanya, at ang frustrasyon na nagmumula sa pagkumpara sa kanila at pagkatalo ay nagsanhi sa kanya para siya ay mahirapan, hanggang sa punto na hindi na niya matugunan ng buo niyang pokus ang kanyang espada. Paghahambing, kompetisyon, at ang pagnanais na manalo, sana'y maganda kung maaring magamit ni Jet ang emosyon na iyon sa isang maayos na paraan, ngunit ang salitang, maayos, ay hindi gumagana pagdating sa mga kompetisyon. At kapag may mga henyo tulad nina Irene at Brett sa iyong tabi, lumalakas lamang ang hindi pagtitiyaga, kaya't sinabi niya kay Judith na kalimutan ang paghahambing sa kanyang sarili at ang mentalidad ng kompetisyon at subukan na magtuon sa kung ano ang nagtulak sa kanya sa pag-iensayo. Ngunit, base sa reaksyon kanina ni Judith, iniisip ni Jet na ang sinabi niya ay nagkaroon ng kabaliktaran na epekto kaysa sa inaasahan niya. Matapos magpaliwanag ni Jet, biglang may pumasok sa kanilang silid, at nang tignan nila kung sino ang taong ito. Hindi nila inaasahan na babalik si Judith, at base sa kanyang ekspresyon sa kanyang mukha, mukhang ang galit na kanyang nararamdaman ay nabawasan na.
Unang-una sa lahat, gusto ni Judith na humingi ng tawad na ikinagulat naman nila Jet. Alam ni Judith na hindi sinasadyang gawing masama ni Jet ang pakiramdam niya na mas magaling sina Irene at Brett kaysa sa kanya, at totoo rin na siya ay nagpapagod ng labis upang subukang makahabol sa kanila. Gayunpaman, hindi kailanman kinuha ni Judith ang espada para sa kasiyahan lamang, sa halip, kinuha niya ito para sa kanyang pansariling kaligtasan. Para kay Judith, ang kompetisyon at ang resulta ng isang laban ay direktang naiuugnay sa kanyang kaligtasan, kaya't ang determinasyon siya sa pagkapanalo ay napakalaki. Sa simula pa lamang, ang dahilan niya sa pagkakaroon ng espada ay ang kompetisyon, at kung ang paulit-ulit na pagpapagod sa kanyang sarili ay nangangahulugan na maaari niyang talunin at malagpasan ang mga mas mahusay sa kanya. Handa si Judith na harapin ang sakit at pagdurusang mga ito at handa din siyang malampasan ito kahit na anong mangyari. Nang marinig ito ni Jet mula kay Judith, hindi niya mapigil ang matulala sa mga salita niya, dahil ang dahil ng magpupursige ni Judith ay napakalalim kumpara sa inaasahan ni Jet. Makalipas ang isang buwan na pag-eensayo na may patnubay ni Jet, oras na para ang tatlo ay mamaalam. Laking pasasalamat nilang tatlo kay Jet sa kanyang mga naituro at naitulong sa kanila nitong nakaraang buwan, ngunit dahil hindi pa sila nakakapagdesisyon ng kanilang susunod na pupuntahan. Nag-suggest si Jet na sila ay pumunta sa Land of Attestment and Pride ng Calyard Kingdom at isa sa mga kingdom sa kanluran. Sinabi niya na magugustuhan nila ang lugar na iyon dahil mayroon itong napakagandang battle arena. Ngunit, matapos ang pagdating ng isang swordsman, ang antas ng mga laban doon ay biglang lumago ng malaki, at dahil ang grupo ni Irene ay mula rin sa ika-27 na henerasyon, tiyak si Jet na makikilala nila ang swordsman na iyon. Sapagkat ang taong iyon ay tinatawag na si Ilya Lindsay, at siya ang kasalukuyang kampyon sa Land of Attestment. Ngayong pinili nilang pumunta sa Land of Attestment kung saan si Ilya ang kasalukuyang kampyon, sinakyan nila ang kanilang karwahe at nagsimulang maglakbay. Habang nasa loob sila, hindi nila maiwasang maging curious kung gaano nakalakas si Ilya ngayon kumpara noong sila ay nasa paaralan pa lamang ng Chronos Swordsmanship. Dahil si Ilya ang kanilang pinag-uusapan, sa palagay ni Judith, baka lubos nang naging malakas si Ilya at hindi nila ito may kukumpara sa kanilang inaasahan. Ngunit nang sabihin ni Brett sa kanila na may nangyari kay Ilya 5 taon na ang nakalipas matapos nilang maging ganap na trainees. Tinanong ni Judith si Brett kung ano ang kanyang ibig sabihin, base sa ekspresyon ng kanilang mga mukha. Mukhang wala silang kaalam-alam sa mga nangyari at si Brett lamang ang nakakaalam tungkol sa balita na ang nakatatandang kapatid ni Ilya na si Carl ay nawawala. Nabigla si Irene nang marinig ito, dahil bago umalis sa Chronos Swordsmanship, nakausap niya si Ilya tungkol sa nakatatandang kapatid nito, at batay sa kwento ni Ilya, alam ni Irene kung gaano kahalaga ang kapatid ni Ilya sa kanya. Ikinwento ni Brett na 5 taon na ang nakakalipas, nang makabalik sa wakas si Ilya sa kanilang tahanan matapos ng kanilang huling pagsusulit. Ang kanyang kapatid na si Carl ay biglaan na lang nawala siya ng walang bakas ng paggamit ng mystic arts, kaya't kahit na ang magician ng pamilyang Lindsay ay hindi matukoy kung saan siya napunta. Matapos nilang maghanap-hanap sa loob ng 3 buwan at wala pa ring progreso, kumalat ang mga tsismis tungkol sa pagkamatay ni Carl sa ibang tao, at ito ay nagdulot ng galit kay Ilya, dahil tulad ng dati, nag-uumpisa na namang mag-speculate at husgahan sila. Matapos ang mga pangyayaring iyon, nagsidatingan ang mga taong inggit na inggit sa pamilyang Lindsay, nagbibigay sila ng lahat ng uri ng pesimistikong komento tungkol sa kinabukasan ng pamilya Lindsay, at dahil si Irene ay napunta sa ibang mundo ng 5 taon, hindi niya alam na nangyari ito. Ngunit sumigaw si Brett sa kanila at sinabi na wala silang dapat ay pangamba, dahil walang paraan para maging kampyon si Ilya kung papayagan niya ang mga ganong bagay na makaapekto sa kanya. Samantala, hindi mapigilan nila Ruro at Cobharo ang kanilang mga ngiti habang pinapakinggan ang tatlo dahil sa tiwala na kanilang ibinibigay kay Ilya. Pagkatapos ng paglalakbay ng mga ilang oras, dumating na sila sa Calyard Kingdom kung saan ginaganap ang Land of Attestment, manghang-mangha sila sa dami ng mga tao na naglalakad sa kalye. Napansin nila na iba't ibang klase ng tao ang nasa kingdom na ito, mayroong mga mayayaman at mayroon namang mga naghihirap at namamalimos ng kanilang magagamit pangkain. Sinabi ni Cobharo sa kanila na ganito talaga ang sitwasyon dito, maraming mga battle arena ang makikita sa lugar na ito kabilang na ang Land of Attestment,
kaya naman ang pagsusugal ay napakalaganap. Nang marinig ng lalaki na nagbebenta ng tiket ang kanilang pinag-uusapan, agad-agad siyang lumitaw sa kanilang harapan para sa oportunidad na makapagbenta ng tiket. Ngunit nagduda si Irene kaya't hindi niya tinanggap ang binibenta ng lalaki, sinubukan ng lalaki na kumbonsihin siya na napakahirap kunin ito, lalo na't ito ang mga tiket para sa laban ng kampyon ng Land of Attestment na gaganapin na mamayang alas 4 ng hapon. Nang marinig ni Irene na magkakaroon ng laban si Ilya ngayon, kahit nagaano pa karami ang pagdududa niya sa lalaking ito, binili niya ang apay na tiket para sa kanya at para sa kanyang mga kaibigan para mapanood ang laban ni Ilya sa araw na ito. Matapos bumili ng mga tiket, nagmadali silang pumunta sa Land of Attestment kung saan magaganap ang laban ni Ilya. Batay sa dami ng mga tao, mukhang ang laban na ito ay pinakahihintay talaga ng marami. Samantala, hindi maitikom ni Judith ang kanyang bibig sa excitement dahil ito pa lamang ang una niyang beses na makakita ng ganito kadaming tao. Dahil lagamak ang sugal sa lugar na ito, nag-uusap-usap ang mga tao kung saan sila tumaya at sino sa tingin nila ang mananalo sa laban ngayon. Para sa kanya, walang ibang mananalo sa laban na ito kundi si Ilya. Hindi lang siya ang pinakabatang champion sa buong kasaysayan kundi siya ay naging isang swordsmaster sa edad na 18. Nang marinig ito ni Judith, agad siyang naging curious at nagtataka kung tama ba ang kanyang mga naririnig sa kanyang katabi. Tamang-tama naman, inanunsyo ng tagapagbalita na ang laban ay malapit nang magsimula, kaya't agad na itinuon ni Judith ang kanyang atensyon sa arena para makumpirma kung totoo nga ang kanyang mga narinig na si Ilya ay isa ng swordsmaster. Inanunsyo ng tagapagbalita na ang hamon sa araw na ito ay nasa pangalawang pwesto sa lahat ng swordsman dito at nasa king level, at ang swordsman na iyon ay walang iba kundi si Cedric Cooper. At para sa kanyang kakalaban, ang hindi pa natatalong swordsman, ang hindi maipagkakailang talento, ang pinakabatang kampyon, si Swordsmaster Ilya Lindsay. Nang makita ng tatlo ang antas ni Ilya sa sandaling ito, hindi nila alam ang kanilang magiging reaksyon, dahil sa kanilang henerasyon, si Ilya pa lamang ang nakakagamit ng Aura Sword na Swordsmaster lamang ang nakakagamit. Habang naghihintay ng pahayag ng tagapagsalita upang simulan ang laban, ang dalawang swordsman ay tumayo ng malayo sa isa't isa, ngunit nang sabihin ng tagapagsalita maaari na silang magsimula. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ilya, ang kanilang distansya sa isa't isa na napakalayo ay kanyang pinaliit sa isang sandali lamang at kanyang sinugod si Cedric ng napakabilis. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na pag-atake, ngunit ito naman ay nailegan ng kanyang laban na si Cedric. Gayunpaman, dahil sa hindi mabilang sa dami ng mga pag-atake ni Ilya, iniisip ni Cedric na lagpas sa kanyang inaasahan ang bilis ni Ilya, at halos hindi na niya maiwasan ang mga ito. Dahil sa lakas at bilis ng mga pag-atake ni Ilya, tiyak na magkakaroon ng pagkakataon na ito ay tatama rin. At ganun nga, nangyari ang pagkakataon na iyon, nagawa niyang tamaan si Cedric sa kanyang dibdib ngunit ito ay nasalo ng kanyang espada. Bagaman nasalo si Cedric ang pag-atake ni Ilya sa sandaling iyon, siya ay tumilapon papalayo dahil sa lakas ng pag-atake ni Ilya sa kanya. Tumingin siya sa kanyang espada at nagulat siya, mula sa isang atake na nasalo niya, nagawang magkaroon ng biyak ang kanyang espada, at sa sandaling ito, iniisip niya na mawawasak ang kanyang espada kung sakaling sasaluhin niya muli ang pag-atake ni Ilya na mayroong Aura Sword. Hindi papayag si Cedric na matalo na lang ng ganito kadali kaya't gusto niyang magpatama ng kanyang pag-atake kahit ni isang beses lamang. Gayunpaman, ang realidad talaga ay napakalupit para sa mga taong hindi ganoon katalentado. Ang kanyang pag-atake na kung saan ibinuhos niya ang kanyang buong lakas ay madali lamang nailegan ni Ilya ng walang kahirap-hirap. At sa sandaling iyon, ang kanyang espada ay pinatamaan ni Ilya at ito ay nahati sa dalawa na nagpapahiwatig na siya ay ang kauunan sa labang ito. Napaluhod siya sa pagkabigo, samantala, inanunsyo naman ng tagapagbalita na ang nanalo sa labang ito ay walang iba kundi ang champion na si Ilya na ni isang beses hindi pa rin natatalo. Nagsigawan ang mga manunood sa napakagandang palabas na kanilang napanood, nagawa ni Ilya na talunin ang humamon ng walang kahirap-hirap. Pati si Cubharo ay manghang-mangha sa kanyang napanood, para kay Ilya, tila ba ang laban na ito ay hindi isang hamon, sinubukan niyang tanungin si Irene at ang iba kung talaga bang kasama nila si Ilya. Ngunit nang tingnan niya ang tatlo, mayroon silang ekspresyon na tila ba hindi ito ang tamang oras para tanungin sila tungkol sa bagay na ito, lalong-lalo na si Irene na nasa tabi ni Cubharo.
Nag-aalala sila ni Ruro sa kanya dahil sa kanyang ekspresyon, tinanong nila siya kung okay lang siya, ngunit sa halip na sumagot. Tumayo si Irene mula sa kung saan sila nakaupo at sinabi sa kanila na gusto niyang maglakad sandali, dahil ito ang desisyon ni Irene, wala nang magagawa si Kobaharu kundi respetuhin ito at maghintay sa tavern kung saan sila titira. Habang naglalakad si Irene sa kalye, mayroong bagay na gumugulo sa kanyang isipan, dahil nang kanyang mapanood ang laban ni Ilya. Mayroon siyang napansin, iniisip niya kung tama ba ang kanyang nakita sa sandaling iyon o baka naman siya lamang ay nag-i-imagine ng mga bagay-bagay. Ngunit dahil ang kanyang pandama ay napakatalas, sigurado si Irene na tama nga ang kanyang nakita. Dahil nang makita niya muli si Ilya matapos ang 5 taon na hindi pagkikita, sigurado si Irene na nakaramdam siya ng maladamanak na enerhiya na nanggagaling mismo kay Ilya. Para walang masamang mangyari kay Ilya, iniisip ni Irene na kinakailangan niya ng impormasyon bago gumalaw, at base kung saan kumukuha ng impormasyon si Kobaharu. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Irene at nagtungo siya sa isang establishmento na kung saan madaming mga kaina-hinalang mga lalaki. Pumunta siya sa bartender at sinabi ni Irene na siya ay pumunta dito para makakuha ng impormasyon, ngunit dahil ang lugar na ito ay hindi para sa mga tulad ni Irene na bata, binalaan siya ng bartender na kung ayaw niyang madawit sa mga gulo, umalis na siya ngayong may oras pa. Gayunpaman, sa halip na tumakas, sinabi ni Irene sa bartender na handa siyang magbigay ng bayad kung handa silang magbigay sa kanya ng impormasyon, agad namang pumayag ang bartender at tinanong siya kung anong impormasyon ang kailangan niya. Ngunit nang tanungin ni Irene kung saan niya kailangang pumunta kung gusto niyang makita ang kampyon ng Land of Attestment na si Ilya Lindsay, nagulat ang bartender at ang ibang tao sa tabi niya. Nang marinig ito ng lalaki sa kanilang tabi, iniisip niya na madali niyang makukuhanan ng pera ang batang ito kaya't humarap siya kay Irene at sinabing maaari niya siyang matulungan sa kanyang pangangailangan. Ngunit kailangan munang pumayag ni Irene na makipagpustahan sa kanya, sinabi niya na simple lamang ang kanilang gagawin, at yun ay ang magpapalitan lamang sila ng mga suntok sa mukha. At kung ang isa sa kanila ay mawala ng malay, siya ang talo at kung sino ang tatagal hanggang sa dulo siya naman ang panalo. Batay sa ngiti ng lalaki, mukhang wala talaga siyang binabalak na tulungan si Irene at gusto lang niya siyang pagdiskitahan. Iniisip ni Irene kung ganito ba talaga ang kalakaran sa lugar na ito, ngunit dahil kinakailangan niya ng impormasyon para mabilis niyang makausap si Ilya, kanyang tinanggap ang postahan nila ng lalaki. Habang pinapatunog ang kanyang mga daliri, tinanong ng lalaki kay Irene kung okay lang ba sa kanyang siya ang mauna. Sumagot naman si Irene ng walang takot at sinabi niyang pumapayag siya. Hindi naman pinalagpas ng lalaking ito ang pagkakataon na siya ang mauna kaya't isinara niya ang kanyang mga kamao at sinuntok si Irene sa kanyang mukha. Nang makita nilang hindi natamba si Irene matapos tanggapin ang suntok na ito, naghiyawan ang mga tao sa tuwa sa kanilang napapanood. Ang lalaki ay tumawa. Sinabi niya na siya ay malulungkot kung isang suntok lamang ang kailangan para mapatamba siya, pinaplano niyang sulitin ang kanyang oras at bugbugin si Irene hanggang sa punto na hindi na siya makikilala. Ngunit dito siya nagkakamali, dahil matapos ang kanyang pag-atake, sa wakas, ang pagkakataon ni Irene na bumawi ng suntok ay nandito na. Sa halip na mag-enjoy ang lalaki sa pagbugbog ng walang habas kay Irene, siya ay tumilapon ng napakalayo sa kabilang direksyon mula sa isang pagsuntok lamang mula kay Irene. At batay sa mukha ni Irene, tila ba ang suntok ng lalaki ay napakahina na hindi man lang nag-iwan ng marka sa kanyang mukha. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.